Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat at sa ating lahat mga kapatid. Isang pagpapala na naman ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Una, yung magising tayo at ngayon para makinig ng kanyang mga salita. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Lord God, Father God in heaven, aming Diyos na banal, salamat po sa umagang ito dahil pinagkalooban mo na naman po kami ng isang napakagandang opportunity sa aming buhay na makarinig, makapag-aaral na naman ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, open our minds and understanding sa aming maririnig at mapapag-aralan. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, Lord, sa pag-aaral na ito. Lalo-lalo na po ako, turuan mo po at gabayan upang ang aking sasabihin ay puro salita mo lamang, Lord. Salamat po, Lord. And I pray na walang maging distraction po sa aming pag-aaralan, sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Lord, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Sinasamba ka namin, O Diyos, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po nga ako para mag-share ng Word of God. Pero unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share na naman ngayong umagang ito na aking devotion ay dito po sa John or Juan at dito po sa chapter 3 ng John verse 25 hanggang 30 po ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. So sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Ihanda po natin yung ating sarili at kung meron din kayong Bible na katabi dyan ay pakibuksan at pakisundan po yung aking babasahin. Sige po. So John chapter 3 verse 25 hanggang 30 po. It's about ano po ito, tungkol dun sa pagbabautismo ni John the Baptist at ng ating Panginoong Hesus. Ito po. Verse 25. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinakilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin. At sabi dito, nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, walang makakagawa o walang magagawa ang tao kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa kanya upang ihayag ang pagdating niya. Verse 29, kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal at ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganon din sa akin, tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Verse 30, kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Amen and Amen.
Sa panahon nito, nagkaroon talaga ng napakaraming pagtatalo about sa ating Panginoong Hesus. Alam natin yan, ano po, about sa salita ng ating Diyos. Maraming nagtatalo, nag-uusap-usap, maraming against, maraming din namang naniniwala. Maraming hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at marami rin namang merong sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano po, at dito nga po, sinabi ni John na sugo lang siya para ihanda o para ihayag yung pagdating nga ng ating Panginoong Hesus. At sinabi pa niya na tuwang-tuwa siya, no? Ganon din sa akin, tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Hesus. At sabi nga dun sa last part ng verse 30, kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. So, wala talaga tayong magagawa kahit ako na mag-share ng Word of God, wala itong impact kung hindi rin ito ipinahintulot ng Diyos. Kung hindi rin niya ako tinuturuan at sinasamahan para i-share ang kanyang mga salita, mga kapatid. Pero I believe, no? And I pray na marami kayong natututunan sa aking sinishare na salita ng ating Diyos. At dito nga, mga kapatid, sinabi ko nga kanina, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ano man yung pagsisikap natin, minsan natatapos o sa bandang huli ay wala din nangyayari dahil hindi kagustuhan ng Diyos o hindi tayo nagdasal, humingi ng tulong, ng guidance, ng protection sa ating Diyos. Hindi tayo humingi ng katagumpayan sa ating Diyos, kaya madalas walang nangyayari sa ating pagsisikap. Maaring sa una okay, maayos, maganda, pero bandang huli wala po itong magandang nangyayari sa ating buhay. Pero kung kasama natin ang Diyos, kung naniniwala tayo sa Kanya, kung naniniwala tayo sa Panginoong Hesus, ang lahat ng ating gagawin ay merong kapakinabangan sa atin at merong talagang masasabi natin na tayo ay nagtagumpay dahil kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit ang siyang kumikilos sa ating mga buhay. Siguradong magtatagumpay tayo. Kagaya nga sa akin, mga kapatid, sa sharing ko kanina, wala talaga akong magagawa kung wala ang Diyos. Walang impact ang salita ng Diyos na aking sinishare kung ito hindi ipinapahintulot ng Diyos. Kung hindi ko ito ipinapanalangin na samahan tayo, samahan ako, gabayan at turuan upang yung aking isishare ay salita lamang ng ating Diyos na nasa langit. Sabi nga dito, at kagaya ko rin, gusto ko makita sa akin yung sinishare kong salita ng Diyos. Yun talaga ang pinapanalangin ko na yung Word of God ang makita sa akin, hindi yung pagkatao ko, hindi yung lumang pagkatao ko na makasalanan, nagkakamali, nagkukulang, nag-iisip ng hindi maganda. I pray na talagang yung sinishare ko ay makita sa akin upang hindi akong makita, kundi ang Panginoong Hesus ang makita sa aking buhay. Yan po yung aking pinapanalangin, no? Kakalimutan na yung dating Ochi, ang makita na ang Panginoong Hesus na bumago sa aking buhay. And I pray, yan din ang gawin nyo, mga kapatid. Yung luma nating pagkatao, dapat na ilibing na yan. Wala na yan. At yung nabuhay na ay yung bago na binago at kasama ng ating Panginoong Hesus. Yun na ang makita sa atin. Hindi lang ako, siyempre kayo din at yung aking pamilya at yung inyong pamilya rin. Yun na ang makita na binago na ng totoo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid, no? Huwag na tayo magtalo-talo dahil ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang Holy Spirit ay totoo. Sila'y nabubuhay, mga kapatid, na narito. Nakikita nila tayo. Alam nila yung ating mga ginagawa. At ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa atin. At sa ating panalangin, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, naririnig ito ng ating Diyos. Nakakarating ito dahil sa ating Panginoong Hesus at Holy Spirit na nagtuturo sa atin
kung ano ang ating sasabihin, kung ano ang ating ipapanalangin sa ating Diyos na tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Nagpipray tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, nakakarating po ang ating mga panalangin. Tandaan niyo po yan, nakakarating po yan sa ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya ulitin ko lang to mga kapatid, makalimutan na yung dati nating pagkatao at ang makita na ang Panginoong Hesus na nabubuhay sa atin. Salamat sa salita ng ating Diyos. I pray na marami tayong natutunan, marami kayong natutunan. I pray na ma-share nyo rin ito sa inyong mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Ipagpapasalamat natin ang ating mga narinig at natutunan ngayong umagang ito, na ito po ay ipinahintulot ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, hallelujah. Aming Ama na nasa langit, muli ka naming pinapasalamatan, sinasamba, dinadakila ka namin. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig at napag-aralan. Na-share ko ngayong umagang ito. Kagustuhan mo po ito na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Salamat po dahil I believe, Lord, we believe na narito ka. Ikaw ang gumagabay sa amin upang ito'y lubusan namin maunawaan. Maintindihan namin ito, Lord. Ikaw rin na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin at sa mga taong patuloy na nagsishare ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And I pray, Lord, na ang Panginoong Hesus nga makita sa amin. Hindi na yung lumang pagkatao namin. Dahil yun ay namatay na, nailibing na. At kami ngayon ay tunay na binago mo na po. Lord, hindi kami mababago kung wala ka sa aming buhay, kung hindi mo ito ipapahintulot, Lord God. Hindi kami makakapag-share, hindi kami makakagawa ng maayos kung hindi mo ito ipapahintulot. Pero dahil, Lord, sa iyong kabutihan, pagmamahal sa amin na hindi nagbabago, kami po ay binigyan mo ng chance para makapagbalik loob sa iyo, para mabago ang buhay namin. Salamat sa chance na binibigay mo po, yung regalo na kami po ay makapanalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And I believe and we believe na ang lahat ng aming ipapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito'y iyong maririnig at ito'y tutugunin. At sa mga oras na to, nakita mo po kami tutugunin ang aming mga panalangin. Thank you for everything, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Salamat sa kalakasan ng aming katawan. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, Lord God. Salamat sa pag-ayos mo ng aming pamilya, ng aming bansa at bawat bansa, Lord. Aayusin mo ang lahat. Dahil nandyan ka, nakatingin ka, nagmamahal ka sa aming lahat. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance, and protection. At sa pagpapatawad mo po sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat sa opportunity na tayo makapanalangin sa Diyos. Salamat din sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Tanggapin nyo na ang pagpapala na mula sa ating Diyos. God bless po. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.